Ang Calbayog ay nasa isang sangandaan. Mananatili ba itong kilala bilang lungsod ng mga talon o magiging lungsod kung saan natutuyo ang mga talon, rumaragasa ang baha at tinatabunan ng landslide ang mga buhay? Papayagan ba nating mga korporasyong mapagsamantala ang mamuno sa pamahalaan o titiisin natin ang birokrasya na siyang kumokontrol sa kapalaran ng ating kalikasan? Isang malinaw na pagtataksil sa tiwala ng publiko nang ipagkait sa mamamayan ang karapatang malaman ang paninindigan ng pamahalaan hinggil sa proyekto at ang katotohanan sa likod ng pagtatayo ng mga turbina sa kagubatan ng Calbayog. Paano mabubuhay ang mga tao kung ang pinagmumulan ng buhay ay nanganganib? Sino ang tatayo para sa kanila? Ano ang mananaig? Malinis na enerhiya o tubig? Nababahala ang publiko sa posibleng mangyari kung matuloy ang wind turbine project sa lungsod ng Calbayog. Dahil sa endorsement na ibinigay ng lungsod at ng probinsya ng Samar, masisira ang protektadong kagubatan na pinagkukunan ng tubig ng mamamayan. Kaya naman nakiusap ang Calbayog City Water District, Calbayog Waters, Samar Island Heritage Center Incorporated at iba pang apektadong mamamayan kay Samar Governor Shari Antan kung pwedeng mailabas sa strict protection zone ang 13 turbina. Naging bukas naman ang isipan ng gobernador sa pagkakataong ito. As to, kung masaling kita 24 is good na niya, but the 15, but the 12 is not. Pwede kong baliwat kami magpabuli ka iyo. Siguro we will work hand in hand with Vena. Kunhain another alternative na po pwede ng location na pwede butangan itong at 12. So, we want to ask Vena na lumusan din ni Haaton and then we will engage with you para ma-assure na lagwat ka mo nga diri kita mawawalan ng tubig na niya. Of course, we don't want that to happen, especially for Calbayog. Subalit, sa kabila ng pakiusap at paghihintay na mabigyan ng solusyon ang hinaing ng publiko, walang nangyaring paglilipat ng lugar na pwedeng pagtayuan ng 13 turbina hanggang sa nakakuha ng Environmental Compliance Certificate ang Gemini Wind Energy Corporation. Deduction September 12, 2025, na-issue na ang Environmental Compliance Certificate for the Gemini Wind Power Project of Gemini Wind Energy Corporation with ECC number ECCR08250800. Sa isinagawang executive consultation kamakailan, may mga katanungan ng iilan, bakit nagbigay ng suporta ang lokal na pamahalaan sa isang proyekto na hindi naman pala nila alam ang technical na aspeto kung saan ito itatayo. Kin-highlight sa aton kalahuron nga mga konsihal, city council nga, waray baya kami magbutang dida sa resolution nga ini nga proyekto, ibubutang dida sa protected area. Akong galay ni pag-survey kanina, ano na yung reaction sana? Nasa rin man akong nabatian. Kaya naman nga nag-approve ka mo, nga warianay ka mo mamati kung ano ito nga proyekto. Kaya ano nga mag-resolution ka mo, nga di man ngayon ka mo sayod. Pero na-enlighten ka daw kay nasi nga, general man la, diba? Pero maupay ito nga learning lesson. Kaya ano nga dirigin kaya pwede man simiring anay, diri ani kay ma-approve as city council unless matapos ani ang iyo study. Di ba? Kay legal ito pero pagtitinawan lang kita. Makaarawod. I would like to correct you, Father. Wari kami mag-approve. What I mean, nagpasa in resolution. Nagpasa sa resolution. Nag-endorse la. Nag-endorse whatever. Patarawan na kita, pagtitinawaan kita. Nag-endorse ka mo, diri ngayon kung maarang kung anong extend. Anay. Thank you. Father. Ang inaasahan nilang pagbawi ng endorsement ay hindi naging madali.
sapagkat may kondisyon na hinihingi ang sangguniang panlungsod ng Calbayog. Sa pahayag ni Attorney Eduardo Tibo, kailangang magsumite ng komprehensibong ulat si Professor Harold Mercurio na may kalakip na ebidensya na magpapatibay sa petisyon na iahain ng Save Calbayog Rivers Foundation Incorporated. Kinahanglan namon adto ngayon sinurat. Kaya diri kita, siring pa, ang syudad sa Calbayog, pinagi sa sanggunian, waray puder, paghatag sin permiso. Kung ang syudad sa Calbayog, waray puder, paghatag permiso, sini nga mga proyekto, waray liwat puder ang syudad sa Calbayog, nga magpaundang, sini nga proyekto. Sino ang may puder? Nano nga departamento? Ang Department of Energy, ngansan Department of Environment and Natural Resources. Inamin ni Mayor Raymond Uy na may inaprubahan silang resolusyon tungkol sa Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape Management Zone. A resolution approving and adopting the Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape Management Zone. Panglungsod. Kung may naman na ngayon basulon, ako. Kaya ako nag-endorse sa ERA, nag-request ako for the endorsement of the resolution. That's why nagkamaya na resolution. So ginaako ko ang siring pa ako ang basula kung nagkamaya na sa resolution. Pero kitaan yung resolution. May naman nakabutang nga dito ibutang, ito ni mga turbine sa aton protected area. Para klaro la ba? Walay minuwaran ng mapa. Walay overnight lang nagtigdabaguan ang management zone. Kaya nire pwede baguhan. Kaya nire-review kayo sa central office. Ang rezoning ng CPHPL ay umakma sa obserbasyon ni Professor Harold Mercurio ng Samar Island Heritage Center Incorporated. Bigla na lang lumapad ang multi-use zone ng Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape at lumiit ang sukat ng strict protection zone kung saan nandun ang watershed. Dito niya na madideny nga sa era latest nga mapa sulod na ang turbines. Na naman correct sigon siton. Gina-accommodate. Kisan una, ang era delineation sakto lang ang kadako sa multiple use zone. Pinatotohanan naman ni Jasper Ibanez ng Knights of Rizal Agricultural Endeavor Foundation Incorporated na nagsagawa ng rezoning ang PAMBI sa Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape. Abot na lisan kan Paso Dinis, naghimo sira lugaring nira nga landmark. May na sira mapa pero waray sira file. Sa JERIC project proposal na isinumite sa DENR EMB 8, ang mga lugar ng Calbayog na magsisilbing host barangay o dadaanan ng proyekto ng Gemini Wind Energy Corporation ay Pilar, Caglanipaw Sur, Caganibong, Bugtong, Manuel Baral Sr., San Joaquin, Baay, Bayo, Cagmanipis Norte, Cagmanipis Sur, Danau Dos, Malaga, Dawo, Tinaplakan, Kangumaod, Mantaong, Kabatuan at Sigo. Syudad. Calbayog ang napiktado sa niya. Kung magtukod turbina. Tukod sa turbina, kay di man sila pwede nga magtukod nga waray sila kalsada. Sa bugtong nila papaagi maagi nga di sa pinya. Tapos maagi sa Peña Dos. Nga sa Igbaw. Maapektuhan ang sapa. Ang Hamon ni River maapektuhan. Ang Hamon ni River kasi di kang sa Dawo. Pero ang makasok na sumuporta ng tubig sa Calbayog ang Panas Falls. Wala kami problema basta kaupayan sa city. Kaya niyo magsakripisyo. Kaya naman magsakripisyo, pero kung kaupayan sa city, pero kung sa sakripisyo at sa city, ang kunera sa mga tao. Kulang man sa eksaktong impormasyon ang mamamayan ng Barangay Dawo, alam nila ang malaking epekto ng turbina kapag itinayo ito sa kanilang lugar. Bagyo nga naabot nga naaagian talaga ang Dawo, pero may good apo inidin mo amon barangay. Mao ba? Tubtub pira ka fit ang tubig. Kung dinhi kay adaman nga ni mama nakon sa akon datong pagkuan, adaman nito ni pagkuan. Ini nga poste. Opo, ito oo. Ini siya ang kahalag ng permisan kuan naaabot sa tubig. Oo. Kay diri sin ni kaya kuan nun sa mga tao an kuan binabaha. So, ini din higing babaha gud dinhi nga barangay. So sino man sa iyo ang nagresponde? Waray kamulo? Kada tagsa. Yes po nga pamilya. Kay diri nga ni namon ako para na namon pamilya waray man iba bahala kang pila. Panginanuhan niyo kalugaringon.
Hindi lang pagbaha, landslides at rock slides ang posibleng mangyari sa ilang lugar ng Calbayog. Maapektuhan din ang pinagkukunan ng tubig na nandoon mismo sa strict protection zone ng Calbayog Panas Haiban Protected Landscape at ito ay tinatawag na Calbayog Watershed. Lalo ang pinilihan mo ng mapiktuhan ng tubig. Ang rated capacity sa supply ng tubig sa mga sources ko may bahan. Paano nyo may pabalik sa normal kung mapiktuhan ang rated capacity? Sigurado ako may mapiktuhan mo. Aabot sa 19,000 service connections ang nakakatanggap ng tubig sa araw-araw. Kapag masama ang panahon tulad ng bagyo, walang tubig na tumutulo sa gripo ng iilang kabahayan. Ibinahagi ni Engineer Fernan Barry Bohol ng Calbayog Waters na patuloy silang nagsasagawa ng rehabilitasyon sa mga tubo na dinadaluyan ng tubig. Ito ang dahilan kung bakit may mga bahay pa ring nagrereklamo sa kawalan o mahinang supply ng tubig. Una natin kung nano ang mas importante is it doesn't mean kung may complaint within 24 hours ada. Although kinahanglan namon reparon pero may dakit gin ko kung hain and mas priority naton, and then ngan every day diri la usa or duha kung diri naabot 20 to 50 ka complaints na natin gin atin ang Calbayog. Sa Calbayog, experience sa mawaray tubig kada aga. Size sa kaong barangay ha, Barangay Trinidad. Ang size ang aga, tugtog mga alas 9, waray sanggab ni waray kami tubig. Pinaabat na sa Calbayog ang kaluyahan sa supply sa tubig. Waray pa magtigang pagbutang structure ng Gemini Wind Energy Corporation. So kami mismo na alam kami nga mas magmamakuri ang kabutangan sa mga mulupyo pag-abot sa tak na nga implement na ang pagbutang sila nga mga turbina tungod kay rarabon ang kabukiran ng atong protected area pag-accommodate lang sila nga mga wind turbines. Ano nga ba ang rason at nagpupumilit ang Gemini Wind Energy Corporation na tayuan ng mga turbina ang Calbayog Panas Haiban Protected Landscape? Una po, kay dito ibubutang sa PHPL kay base sa mga wind studies, so dili na mga available map, kundi pati ang mga ground measures, kaya nandito kami sa mga meta, ang pinakamausok talaga na hangin nga dito ang pinaka-feasible na magtukod sa wind farm. Kaya hindi po nga pagtukod sa wind project, dili na siya kundi may hataas nga hangin, kundi dapat bankable or enough and imo wind over the year, over the distance na may ada, para enough siya makabuhat sa power. Kung ano kayo dito sa coastal, dito sa ato sa Calbayog, dito maupay ang hangin sa ato coastal areas. Is not just rich in biodiversity. Of course, kung ibutang mo nila ang wind turbines, damo nga old growth forest, so there will be a harvest of lumbers. We do not know kung di na kung ang policy sa DNRC, kung di mahihingat to, kung magkakamayada ba sa strict monitoring, kung kanahiling papasa ng mga harvest, ay pagod ibilin na irinida. But I've heard that the DNR, hindi nga talaga ng mga kahoy to turn over ini sa DNR. And I hope so, magkamahitabo. And given nga high reach inidida ng area, we also suspect na rich in mineral deposit in the area. So, ang amon usa na rason pagtipa ibutang ini nga tracing of wind turbines dida kay sa pagtindog pala sa tracing of wind turbines ibutangan ini kalsada. Pagkakamay ada opening ngadto sa butnga mismo sa Kalbugan sa Calbayog sa Samar. Susugad-sugad sa gintagan mo, ginabrihan mo gate ang mga minero
nga karuyag mag-explore kami kalsada na. Pagkatapos ng mahabang usapan sa gitna ng lokal na pamahalaan ng Kalbayog at ng mamamayan, lumalabas na ang LGU endorsement mula sa lungsod, sa lalawigan ng Samar, kasama ng mga barangay, pati na rin ang PAMBI resolution, ang mga dokumento na nagpatibay sa ECC application ng JEWEC sa DENR Environmental Management Bureau Regional Office 8. At pati na rin ng Special Use Agreement in Protection Areas o SAPA. Baga nagawas siya na nga waray talaga diri karuyag sa naton sanggunian nga iton nga iyo resolution mawan ira gamiton kay ang purpose niyo para lakon ta pagkandak sa study. Pero para mahibaruan naton nga tanan, iton nga endorsement sa sanggunian asya ang gingamit sa Gemini, gin-attach nira sa ira gin-submit sa DNR para sa pagkandak sa ito nga public scoping ngan para pag-aro sa ECC. So usa iton nga ira gin-attach dito. So masiringkit kareg signon kung diri mawan intention sa naghatag sa resolution pero iba ang ginhimo sa gintagan sa endorsement baga nagawas nga ginuwat kit nga tanan. May naiwang katanungan ang mamamayan. Saan hahantong ang kanilang ipinaglalaban? Ano kaya ang mananaig? Sa isinagawang interview ng Magic News FM sa Department of Energy, sinabi nitong hindi pwedeng pagtayuan ng istruktura ang isang protektadong kagubatan tulad ng Kalbayog Panas Hayiban Protected Landscape. Pero I think it's better for DNR to check it kung mali nga at illegal. But normally they don't do that kasi it's too expensive to put on the sly. No? Hindi pwede naman yata na... Pero may na mechanism tayo, Sec, na ginagamit to regulate and to monitor this Yes, kaya nga, may ECC dapat yan eh. So, kung si DNR dapat yan nagbibigay ng tiras kung mali. Hindi pwede yan mag-start kung walang tiras. Sa pamamagitan ng Save Calbayog Rivers Foundation, nagsagawa ng signature campaign na kumukontra sa pagtatayo ng mga turbina sa strict protection zone ng CPH-PL. Ang amon kampanya, signature campaign kontra sa pagtukol sa mga turbina sa sulod sa Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape. Ang ilang proyekto propose ini sa Gemini Wind Energy Corporation. Sinundan ito ng advocacy march sa buong lungsod ng Calbayog na sinuportahan ng iba't ibang organisasyon. No, kay dakuan danyos kontra sa benepisyo. We are protecting the future of Samariños and many Calbayognods. No to 13 wind turbines within the protected area. No tungod kay against the law. Uripon tagatagurangan kabos waray hebaro lus ay nagiging harangdon nga naging re-respeto. Habang hinihintay ang paglabas ng resolusyon tungkol sa pagbawi ng endorsement ng lokal na pamahalaan sa proyekto, gumagawa ng hakbang ang Save Calbayog Rivers Foundation Incorporated at Calbayog City Water District para hindi matuloy ang JEWEC project. Pumayag si Calbayog Mayor Raymond Uy na magkaroon ng biodiversity audit sa CPH-PL sa teknikal na tulong ng VSU Biodiversity Research Center. Ito'y upang magkaroon ng opisyal na record ang Calbayog kung ilang mga puno ng kahoy, mga halaman, hayop at iba pang likas na yaman mayroon ang Calbayog Panas Hayiban Protected Landscape. Suggestion, Sir Harold, sini nga biodiversity audit, willing po ang LGU mag-finance para sana makandakaroon. Mina at dam para lang sa ilang pawang lumilikha ng pagpanaw ng inang kalikasan.